morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang sabayang pagsasaypapawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Sabayan din po tayo napapanood sa ating 1,334 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kasabay na din po ang ating namang live stream sa www.untvweb.com. Sa isip po ng karamihan, kung walang halalan, wala rin daw trabaho ang mga taga-Commission on Elections. Pero hindi ho totoo yun. Pero alamin natin sa tagapagsalita ng komisyon kung ano ang kanilang mga pinagkakaabalahan sa kasalukuyan at ang iba't ibang mga isyung ibig ho nating malinawan. Please welcome once again to the program, COMELEC spokesperson, Director James Jimenez. Hi sir, good morning. Good morning. Welcome back, welcome back. Ikaw din, sir. Welcome. Good to see you. And dami ng nangyari, ano? And let's get it straight. Yun bang ating for 2016, decided na tayo dito ulit? Anong sistema? Well, definitely automated. Okay. Pero kung PICOS, hindi pero alam. kung PICOS o hindi, nag-file kami ng budget proposal namin kung saan humihingi kami ng 121,000 mahigit na PICOS machines. No? In addition? In addition to whatever we have. Ngayon, yung PICOS machine na yun, yung sa pangalan lang magkapareho yun. Kasi ang PICOS sinutukoy niya yung sistema, yung klase. Yes, no? yes. So, hindi tayo nakatali dun sa lumang brand ng makina natin. But But it can be integrated, it ba? can be integrated dapat. Oo, okay. So, more or less, magkapareho ng sistema. Bakit ang dami pa rin mga reklamo ngayon? Akala ko ba effective yung PICOS natin? But apparently, parang... Well, kung susuriin mo naman yung mga batikos, they're the same problems. No? They're the same things na That were raised nireklamo before. pa nila nung 2010 pa. On the other hand, sa amin naman, umaasa kami na malalaman din ng tao na meron tayong parang 3 o 4 na Supreme Court decisions basically covering all of those complaints na nagsasabi na resolve na yan ng COMELEC. Dumaan kami sa proseso ng pagpapatunay na yung mga issue na pinupukol nila ay na-resolve na namin. So, magaling kayo umilag. Magaling kayo magpaliwanag. Kaya lang parang yung iba hindi nakakaintindi. Well, kuminsan kasi pag medyo nag-harden na yung position, medyo mahirap na rin baguhin. Ang sa amin nga, again, like you said, no, dumaan kami doon sa proseso, yung mga dapat na nagbabantay, na-satisfy naman. Yung mga kritiko, we welcome their input kasi, syempre, it keeps us on our toes. Ngayon, yung mga iba't ibang kagaya ng trabaho nyo ngayon sa registration, Yun. parang ano ba talaga ang deadline natin para Okay. sa registration? Tapos na ba? O pwede pa ba? Matagal pa ang deadline. paano? Okay. Ang talagang deadline na sinet natin ay October 31, 2015. No? That's Next next year. year. Oo. Ang problema ko, Daniel, meron tayong issue na nilulutang din namin ngayon para mapaghandaan natin, ay yung napipintong pagbabalik ng SK. Last year, nagkaroon tayo... Pabalik ba talaga? Oo, yung mukha eh. Kasi nung 2013, supposed to be magkaka-SK elections tayo, pero pinospone. Yung terms ng postponement, nagsasabi na kapag walang lumabas na bagong batas patungkol sa SK, pagdating ng October 2014 hanggang February 2015, maari tayong mag-SK elections. Pero yung doon sa kapag walang lumabas na batas, hanggang kailan? Hanggang October 2014. So, pag dapat bago mag-2014 ngayon, October. bago mag-October ngayon, dapat may lumitaw na Reform law. batas tungkol doon. Oo. Ngayon, kung wala, wala. mapipilitan magkaroon ng eleksyon. Base dun sa lumang sistema. Which will be held ng 2015. February na, 2015. No? So, yun yung pinakasagad na... If that is going to happen, then parang hindi ba putting the cart before the horse? Dahil meron kang deadline ng October ng 2015 sa registration. Maapektuhan yun. Kasi, ayon sa It batas... will be moved, ganun ba? Hindi. Ayon sa batas, kapag nagkaroon ka ng eleksyon, puputulin mo yung registration. Yes, So, kasi certainly, 3 months before February 2015, magsususpend tayo ng registration. And will only resume after. We'll resume after. So, Pero hindi naman siya ma-extend, which is supposed to hindi be... siya ma-extend. Kasi dapat meron ka naging lull na 3 months. Before naman the May elections in 2016. Aha. So, in other words, kung dati, sinasabi natin we have 15 months to do it, nabawasan ng 3 months ngayon yun. So, 12 months na lang. Ang epekto nun, number one, like you said,
mawawalan ka ng ganong klaseng panahon. Pangalawa, hindi naman i-extend yung period. Yes, oo. So, ang practical effect sa mga botante, kailangan sila ngayong mas maagang pumunta because otherwise, dadami silang magkukumpulan sa dulo. Ayun nga ay nagiging problema lagi sa dulo nagkakakumpulan. Tama yan. At marami pa rin mga confusions kung sino ba talaga yung dapat na magparehistro. Isa pa yan. Kasi parang kagaya nung ako ba dapat, kasi alam ko, rehistrado na ako, etc. No? Tapos, yung iba sabi, hindi, kailangan may biometrics na. Ano ba talaga yung rules? Yung biometrics na requirement, lahat ng botanteng magpaparehistro kailangan may biometrics. Pero yung Na bago. Hindi, once lang. First time mo magparehistro, dapat magpa-biometrics ka at that point. Paano yung nakapagparehistro na dati? Yun yung medyo issue sa atin ngayon. Meron tayong 9.6 million na rehistrado na dati Na walang biometrics? na walang biometrics. Oo. So sila ngayon, kailangan sila magpa-biometrics. Ngayon, maraming tao na kinakabahan na, uy, baka isa ako dyan. Oo. So yun ngayon ang nagiging issue So, natin. are you saying na kung hindi sila makapag-biometrics, even if nakapagparehistro na Yes. sila, hindi sila makakaboto? Hindi sila makakaboto. So, kailangan pala, even if you're registered, parang sabihin na lang natin, lahat ngayon, automatic, dapat magparehistro. Kaya yan ang naging strategy namin. Sabihin namin lahat magpa-biometrics. Pero as you pointed out kanina, marami nagtatanong, ako ba kailangan o hindi? Dahil ano Oo na. nga. Pero to simplify the message and to make sure na yung 9.6 million na yun ay maabot natin Oo. at sila'y magpa-biometrics, sinasabi natin, uy, lahat kayo, in case of doubt, magpa-biometrics ka na No, lang. pero ang problema ngayon dyan, hindi na siguro dapat sabihin na, kung, di ba parang dapat siguro nagiging misnomer na ngayon yung registration ng parang ito, re-registration na dapat, di ba? Well, pwede mong sabihin yun kasi in the sense na babalik ka talaga sa COMELEC. Pero kasi pag... Kasi parang considered na wala nang nakarehistro ngayon dahil kung wala kang biometrics, not unless yung mga bago na nagpa-biometrics, pero lahat ng mga nakarehistro na dati, hindi mo pwede sabihin, hindi, nakarehistro na ako dati. Kaya Yeah. nakaboto nga, actually, nakaboto ako last election. Oo. Pero biglang hindi ka na makakaboto Biglang hindi ka na makakaboto na susunod dahil wala kang biometrics. Oo. Ang problema kasi, Kuya Daniel, pag sinabi natin re-registration, una, baka maraming umayaw kasi feeling nila hassle. Pangalawa, mag-worry sila na wala silang requirements, wala silang ID, ganyan. When in fact, hindi na dapat nila problemahin yun. Kapag nagpa-biometrics kasi, kunyari, registered voter ka na, Yes, literally, pupunta ka lang doon, titignan lang kung may biometrics ka, at kung wala, iti-take lang. Wala So ka there's no nang need for you fill-upan. to bring any kind Wala. of IDs or Wala things na. like that to Oo. prove na as long as your name is in the database, Yes. pag nandun, nakita na yon, okay, wala ka ng biometrics, then you go. Yes, exactly. Mag-biometrics. At Yun sobrang bilis lang noon, no? Ang problema natin pag pinagsama-sama natin sila sa isang label na magparehistro ka ulit, in practical terms, baka pagdating niya doon, pumila siya sa new registrants. Baka ma-double kasi registrant baka pa siya. parang isipin niya kailangan mag-fill up ulit Exactly. ng lahat ng mga forms, no? Oh. So, So parang mahirap it's man more gawin. on everybody must go out to para have their biometrics. Yan, oo. Parang and sabihin sa lahat na kung hindi ka nakapag-biometrics, huwag kayong umasa makakaboto kayo. Tama. Kasi maraming madi-disenfranchise dito dahil napakarami, sir. ang dami ko nakakausap na hindi pa, although nakakatuwa, abroad, ay kinukumbinsi ng mga ambassador ngayon na magparehistro yung mga Pilipino abroad at nagpa-biometrics na sila. Right. Kasi bago yung aming bago din yung pinaka-happy ng ating DFA OAVS, yung Overseas Absentee Voting Secretariat, si Yusek Segis, no? Matagal na si Yusek Segis kasi Nalipat siya eh. Natanggal siya sa amin and then bumalik siya ngayon. And then sobrang bakas niya ngayon. Oo. So I remember nung last time na nagkasama kami, lahat ng consul, lahat ng ambassador na kausap namin, binibigyan niya ng individual targets. So Kung talaga ilan, kung ilan. nga, So I sobrang understand that. specific ngayon siya. Yung sinasabi, kasi di ba nakaboto, yung bang mga bumoto last election, meron na ba dun sa mga bumoto last election na may mga biometrics? Actually, O wala pa? majority ng botante natin may biometrics na. Kasi Okay. starting 2004, mandatory na talaga yung biometrics. Ibig sabihin, unless in a very... Mandatory sa mga bago mga nagpaparehistro. bago, Oo. from 2004 onwards. Kaya nga, despite the fact na meron tayong mga 54 million ngayon, 9 million lang yung problem area natin.
Yung 9 million yung registered without biometrics. Without biometrics. Oo. Okay. So, nung nakaraang election, nakaboto din sila. In fact, Kuya Daniel, kung natatanda mo, di ba nagkaroon ng issue na kailangan ko magpa-reactivate? Yes, oo. Kung hindi pa ako nagpa-reactivate noon, wala akong biometrics eh. Kasi matagal na akong rehistrado. So nakakaboto ko kahit wala akong biometrics. And then doon na napaso yung registration ko, kailangan ko nagpa-reactivate. Nung nagpa-reactivate ako, nag-biometrics na ako. So tanggal na ako dun sa 9 million. But is there any easy way for them to know whether they need to have their biometrics or not? Kasi parang, ano ba, pwede ba akong magbisita na lang sa internet? Kasi parang very tedious yung kailangan pumunta sa Comelec or any Actually, office niyo. meron. I'm glad you asked, no? Oo. Punta ka sa Comelec website, meron kaming listahan doon, alphabetical, ng lahat ng taong walang biometrics. Alright. And So, it's broken down by province. okay. So, kunwari, Lalagay mo. Iloilo, may ano naman doon, may choices. So, no? specific precinct mo, ganun, lalagay. Hindi. Province lang. Alright. So, province and then city, tapos lalabas na doon yung alphabetical list ng walang biometrics. Ang sinasabi ko nga, punta kayo doon, tignan nyo yun, Sa site, tignan nyo yung sarili nyo, Okay. and then tignan nyo yung kakilala nyo. Kasi para alphabetical masabihan- naman masabihan para nyo. masabihan nila. Para at least easier kesa sa lahat mag-aaligaga na Oo, pumunta. pumunta. Oo. Para alamin lang kung Right. tapos yung pala only to find out na okay na naman pala Okay ka sila. na. Oo. All right. So, yung kasabay na nito, pag-i-issue ng ID. Yes, nag-i-issue kami ng ID and in fact, marami na kaming nailabas na ID. We have to clarify that. Kailangan ba pag bumoto talaga, dala mo pa ID mo? Hindi. Kasi madalas naman, yung pag wala ka, hindi, nandito, andyan yung pangalan ko, ayun. Hindi, asan ID mo? Parang, gano'n. Yung ID na hinihingi on election day normally is any ID, any valid ID. So hindi siya specifico na yung voter's voter's ID mo. So, parang just to prove that ikaw yon. Pero ilang ID ang kailangan? Isa lang. Kasi yung iba naghanap pa yata ng birth certificate eh. Sa registration yun. Oo. Lalo yung mga mukhang bata and specifically sa mga southern regions natin kung saan hindi masyadong maganda ang records keeping pa. Alright, going to another problem. Yun bang Garci case na ifinail talaga ni Attorney Paglia, no, ano ba to? Kasi ang daming confusion ha. Nagsalita kasi si Chairman Brillantes na nag-prescribe na daw yun at hindi na at meron pang issue na kasi nasunog ang mga ebidensya kaya hindi na matutuloy. And things to that effect. Ano pa talaga estado nito? Before I answer that, sir, we'll pause for a break.